Ang tanong, bawal po ba kumain ng dinuguan? Salamat, Father Darwin. God bless and more power po. Pakisagot po ang katanungan. Ito po ang ating paglilinaw, kapatid, sa aral ng mga Hudyo. Bawal talaga na kakainin ang mga dugo. Pero sa pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 8, ito ang kanyang sinasabi. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So kita ninyo mga kaibigan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Dahil sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, kahit ang kanyang dugo pwede nang inumin sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 53. Sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kakainin natin ang katawan ni Kristo at inumin natin ang kanyang dugo. So sa pamamagitan ng tinapay, nandyan na ang buong Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Hindi niya ipinagbabawal kahit ang kanyang dugo ay ating ipainom para sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ang pumasok sa ating bibig ay hindi daw makadumi sa atin. Ating mabasahin ang pahayag na naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 7 verse 19. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, kita niyo mga kaibigan, ang pagkain pala na ipinapasok sa ating bibig ay hindi makarurumi sa atin, kundi yung mga maanghang na salita, mga hindi mabuti na mga salita against sa ating mga kapatid. Therefore mga kaibigan, larong-laro sa pahayag ng ating Panginoon Hesukristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Base sa talata na ating binabasa. Sa amin kasi sa Arabang Katolik, hindi bawal makain kami ng dugo. Bakit kayo ninyo bawal? Anong dahilan? Wala namang bawal sa Katoliko eh. May bawal ba sa Katoliko? Bawal maglasing, naglalasing kayo. Diba? Bawal magbisyo, nagbibisyo kayo. Bawal mambabae, nagbababae kayo. Bawal magmura, nagmumura kayo. Kahit nga gawin mo, hindi ka naman ititiwalag. Sa totoo lang ha, huwag kang magagalit. Pero kung Biblia pag-uusapan, Bibliang Katoliko, mula pa kay Noe, pinagbabawal na ng Diyos yung pagkain ng dugo, sapagkat ang dugo ay isang bagay na sagrado. Ang dugo ay pangtubos, larawan ng katubusan o redemption. Tingnan mo, kay Noe pa lang, basahin natin sa Bibliang Katoliko, 9:3. Lahat ng kinapal na gumagalaw at nabubuhay ay magiging inyong pagkain. Ang lahat ay aking ibinibigay sa inyo, gaya ng pagkabigay ko, gaya ng lunting halaman. Lamang ay huwag kayong kakain ng lamang may buhay, alalaong baga ng dugo. Kay Noe, inutos na ng Diyos, huwag kakain ng dugo. Pagdating sa panahon ng Israelita, ano naman ang sabi ng Diyos? 17 naman ng Levitico. Sa Bibliang Katoliko pa rin po. At kung may Israelita o dayuhang nakikipamayan sa kanila na kumain ng dugo,
ay haharapin ko ang taong iyon na kumain ng dugo at itatakwil ko siya sa kanyang bayan. Sa Israelita, kumain ng dugo. O pagdating naman sa Kristiyano, ano naman ang sabi ni Santiago? Basahin natin sa Bibliang Katoliko pa rin, 15:28. Sapagkat minarapat ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atanga ng ibang pasan maliban sa mga bagay na itong kinakailangan. Na lumayo kayo sa inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga hayop na binigti at sa kahalayan. Lumayo kayo sa mga ito at mapapabuti kayo. Paalam. Tamo, pinalalayo, sabi ni Santiago sa mga Kristiyano. Bakit sa inyo kamo walang di bawal? Hindi kasi binabasa ng Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Naawa ako sa inyo, kapatid na Katoliko eh. Kaya lang nagagalit kayo sa akin. Pero naawa ako sa inyo. Yung pagluhod nyo sa Diyos-Diyusan, bawal ng Biblia nyo yon. Kasi may Biblia kayo, di nyo binabasa eh. Kaya nga ako namimigay ng libreng Biblia eh. Mananalangin ka sa kahoy, mananalangin ka sa bato. Bawal ng Bibliang Katoliko yon. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na nagagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, sa mga anak ng mga napopuot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Liwa-liwanag, bawal gawin ng larawang inanyuan na yan tapos luluhuran mo. Bawal yan sa Bibliang Katoliko. O yan ang diferensya. Bawal ng Biblia nyo, tapos ginagawa nyo, gawa kayo ng gawa na ribulto. O, basahin nga natin sa Bibliang Cebuano yon, 17:29, busa kay kita kaliwat sa Dios, dili angay nga maghuna-huna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Dili angay maghuna-huna kita nga ang pagka-Diyos sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Maski maghuna-huna lang, bawal na ginawa nyo hindi lang kayo naghuna-huna, talagang tinutuon nyo na. Lumuhod na kayo, pinasan nyo pa, hinalikan nyo pa. Masama yan sa Diyos. Ayan. Kapatid, kung may Biblia kang Katoliko, basahin mo. Naawa ako sa'yo. I'm sorry, but that is the truth.